PNP Chief General Romel Marbil, ang tanong ko lang, Sir, bakit kinakailangang magpalusot o gumawa ng dahilan para ma-justify yung isang pangyayari? Siguro naman hindi ka bago doon sa tinatawag nating Land Transportation and Traffic Code. And bilang isang alagad ng batas, alam ko pinag-aralan nyo rin naman yung mga sitwasyon na kagaya nga po ng mga nakasulat o nakasaad sa Republic Act number 4136, no, o ang Land Transportation and Traffic Code. Bakit kinakailangan pang magpalusot, no? Meron naman kayong rules at maiintindihan naman 'yan ng maraming Pilipino, no? So, i-review ko lang, no, pakisabi lang po sa akin kung tama ang pagkaintindi ko. Sa ilalim ng saligang batas, kapag may emergency situation, tulad ng sa kaso, for example, mobile patrol car plus ambulance. No, ano ba yung nakasaad sa batas trapiko pagdating sa ganitong sitwasyon? Dalawa yung sasakyan, mobile patrol car saka ambulance. Okay, sino yung dapat mauna? Una, dapat nating isipin yung tinatawag nating priority of passage. Ibig sabihin, ayon sa batas, ang ambulansya ay may priority na dumaan sa kalsada kung may pasyente itong binibiyahe. Kailangan magbigay ng daan ang ibang sasakyan para matulungan ang mga emergency vehicles tulad ng ambulansya at mga mobile patrol cars. Kung pareho silang may emergency purpose, dapat magtulungan at magbigay daan ang ibang mga sasakyan. Pagpasa ng mobile patrol car, no? Kung may mobile patrol car na ay may operasyon na nangangailangan ng mabilisang pagdaan o pagpasok sa mga lugar, may mga pagkakataon na itinuturing itong priority vehicle. Ganun pa man, ang mga patakaran ay maaaring magkakaiba. Depende sa lokal na ordinansya at sa sitwasyon ng bawat kalsada. Kailangan ang mga motorista at iba pang mga sasakyan ay magbigay daan sa mga emergency. So ano yung legal na basihan dito? Ang emergency vehicles tulad ng ambulance at mobile patrol car ay may pribilehiyo naman na dumaan sa kalsada ng mabilis at ligtas. Ngunit may mga pagkakataon na magkakaroon ng coordination kung ang dalawa ay magkasabay. Sa ganitong sitwasyon, dapat sundin ang tamang protocol at magbigay ng daan ayon sa emergency na mangyayari. Sa madaling salita, parehong may karapatan ang ambulance at ang mobile patrol car sa emergency situation. Ang pinaka-importante ay magbigay ng daan, no? At mag-coordinate. Okay? So, yan yung tinitignan natin. Sa kaso mo kasi, Sir Marbil, wala namang ibang emergency. Wala ka namang kasabayang ambulansya. So, bakit kinakailangan mong dumaan doon sa bus lane? Where in fact, base doon sa binasa kong Land Transportation and Traffic Code, kung ikaw lang naman yun nandoon sa public road at emergency naman talaga, pwede kang mauna. Hindi kinakailangan dumaan ka sa bus lane. Ito pa yung sinasabi sa ating Constitution. 1987 Constitution, Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Section 5, nakalagay po dito, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. So, ibig sabihin, if there is really an emergency from your end at nangangailangan ito ng iyong guidelines, nangangailangan ito ng, kumbaga, ng rulings ng ano ninyo, pagiging leader ninyo, di ba? May mga batas tayo
may mga batas tayo, sapat naman, maayos naman. Bakit hindi na lang natin sundin? No? May mga sinasabi ang batas natin eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit kinakailangang i-violate? Ano, dahil official kayo? O, di ba? Yun lang naman. Oo.